Panoorin ang susunod na bahagi ng Batang Kuyapo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa series Explain PH, i-turn on ang bell notification at manatiling nakaantabay para sa aming mga susunod na video. Sa katahimikan ng lungsod, unti-unting bumabalot ang ulap, ngunit sa ilalim nito'y nagtatago ang unos. Ilang araw na naniwala ang mga taga-Maynila na bumalik na ang kapayapaan. Sa pamumuno ng bagong alkalde, si Tangol, muling bumalik ang halakhak sa mga lansangan at naniwala ang lahat na may pagbabago. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, may panganib na unti-unting lumalakas. Si Tangol, sanay na sa pagtataksil at panganib, ay laging may hinala. At napatunayan iyon nang biglang kumalat ang balita. Bumalik na ang mga gerero. Kasama nila ang isang pangalan mula sa dilim, isang bangungot, si Rigor. Akala ng lahat ay habambuhay na siyang nakakulong, ngunit nakatakas siya. Mabilis na kumalat ang balita sa bawat sulok ng lungsod. Muling binalot ng takot ang mga tao. Alam nila na ang galit ng mga gerero na sinamahan ng malamig na talino ni Rigor ay magdadala ng kapahamakan. Para kay Tangol, hindi lamang ito banta sa politika, ito'y personal. Ang kanyang buhay, prinsipyo, at pangarap na baguhin ang Maynila ay nasa panganib. Sa madidilim na sulok, nagtipon ang mga gerero. Naglalagablab ang kanilang mga mata sa paghihiganti. Isa lang ang sinisisi nila sa pagbagsak, si Tangol. At malinaw ang kanilang pasya. Kailangang mawala siya. Naroon si Rigor, tahimik, ngunit malamig ang mga mata. Nang magsalita siya, natahimik ang lahat. Para sa kanya, hindi sapat ang pag-atake. Kailangang sirain si Tangol hindi lamang bilang tao, kundi bilang simbolo ng pag-asa. Kapag siya'y bumagsak, babagsak din ang tiwala ng lungsod. Samantala, abala si Tangol sa kanyang tungkulin. Walang kamalay-malay sa mga planong nagaganap sa dilim. Ngunit nang dumating ang balita, ang pagbabalik ng mga gerero at pagtakas ni Rigor, nagbago ang kanyang anyo. Hindi sa takot, kundi sa matinding paninindigan. Alam niyang ito'y digmaan para sa kaluluwa ng Maynila. At dumating ang unang sagupaan. Ang mga lansangang tahimik, ilang sandali lang ang nakalipas ay biglang napuno ng putukan, sigawan at takot. Dumating na ang unos. Ngunit sa mga mata ni Tangol, walang bakas ng pangamba, kundi matinding tapang. Sa kanyang kamay, hawak niya ang sandatang matagal ng simbolo ng kanyang lakas. Harapan niyang hinarap ang mga gerero, at sa kanyang titig ay malinaw ang mensahe. Hindi siya uurong. Sa gitna ng kaguluhan, hindi nawala ang tiwala ng mga tao. Marami ang handang isugal ang sarili para ipagtanggol ang kanilang alkalde. Ngunit lalong tumindi ang labanan. Bawat hakbang ni Tangol ay puno ng lakas at paninindigan, habang walang tigil ang pag-atake ng mga gerero. Sa kabilang panig ng lungsod, halos gumuho si Marites nang marinig ang balita. Para sa kanya, si Tanggol ay hindi lamang bayani ng Maynila, kundi ang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Nang marinig niyang sugatan si Tanggol, bumuhos ang luha. Tahimik siyang nagbalik-tanaw sa kanilang mga alaala, mga araw ng pag-asa, mga pangarap na hindi natupad. At sa buong Maynila, tila huminto ang paghinga ng lahat. Ang kanilang pag-asa, ang kanilang liwanag, ay nakasalalay sa buhay ni Tangol. Kung siya'y mawawala, mawawala rin ang ilaw ng lungsod. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Sugatan man, pagod man, nananatiling matatag si Tangol. Sa kanyang puso, iisa ang paniniwala, lalaban siya hanggang huli, para sa Maynila. Sa buong Maynila, tila huminto ang paghinga ng lahat. Ang kanilang pag-asa, ang kanilang liwanag, ay nakasalalay sa buhay ni Tangol. Kung siya'y mawawala, para bang mawawala rin ang gabay na ilaw ng lungsod. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Sugatan man, pagod man, nananatiling matatag si Tangol. Sa kanyang puso, iisa ang paniniwala. Lalaban siya hanggang huli para sa Maynila.
Ang mga mata ni Tangol ay walang bakas ng takot, kundi matinding paninindigan. Alam niyang hindi ito karaniwang labanan. Ito'y digmaan para sa kaluluwa ng Maynila. Sa loob ng maraming taon, hinabol siya ng kaguluhan. Ngunit sa bawat pagkakataon, natutunan niyang tumayo, lumaban, at hindi umatras. Ngayon, kahit duguan ang balikat at ramdam ang kirot sa katawan, nananatiling matatag ang kanyang tindig. Sa paligid niya, wasak na gusali, pader na tinadtad ng bala, mga sibilyang takot na nagtatakbuhan, at mga pulis na desperadong sinusubukang pigilan ang kaguluhan. Alam ni Tangol na ang lungsod na ito ang kanyang pangako, ang kanyang dahilan, lalong tumibay ang kanyang paninindigan. Sa kabilang kalsada, muling nagtipon ang mga gerero. Hindi sila umurong. Sa halip, lalo silang naging mabangis. At sa kanilang hanay, nakatayo si Rigor. Mula sa malayo, malamig ang kanyang mga mata, nakatuon kay Tangol, parang mandaragit na naghihintay ng tamang sandali. Hindi pa siya bumabagsak, bulong ng isa sa kanyang tauhan. Ngumiti si Rigor, malamig, walang buhay. Hindi pa tapos ang laro. Ang mahalaga, nagsisimula na siyang mapagod. Patuloy na lumaban si Tangol. Kumislap sa dilim ang kanyang mahiwagang sandata. Bawat hampas ay puno ng paninindigan. Bawat hakbang ay puno ng lakas. Isa-isa, bumagsak ang mga gerero sa kanyang harapan. Ngunit ramdam ni Tangol. Hindi lamang para sa sarili ang laban na ito, kundi para sa buong lungsod. Samantala, sa isang maliit na bahay sa Maynila, hindi mapakali si Marites. Puno ng takot ang kanyang dibdib. Paulit-ulit na inuulat ng telebisyon ang parehong balita. Matinding sagupaan sa pagitan ng mga gerero at puwersa ng lungsod. Bawat salitay, lalong nagpapabigat sa kanyang puso. Hawak ang kanyang dibdib, mahina niyang bulong. Mag-ingat ka, Tangol. Bumalik sa kanyang alaala ang unang pagkikita nila, ang kanilang mga pag-uusap, ang mga pangarap para sa kinabukasan ng Maynila. Ngayon, nakabitin ang lahat sa isang marupok na sinulid. At ang buong lungsod ay tila humihinto ang paghinga. Dahil ang kanilang pag-asa, ang kanilang liwanag ay nakasalalay sa buhay ni Tangol. Ngunit si Tangol, sugatan at pagod ay hindi tumigil. Sa kanyang puso, iisa ang paniniwala. Lalaban siya hanggang huli para sa Maynila. Lalong tumindi ang labanan. Nanginig si Marites sa takot habang nagliliyab ang mga lansangan. Biglang sumabog ang isang sasakyan, kumalat ang apoy sa gabi. Umatras ang mga pulis, nagtakbuhan ang mga sibilyan. At mula sa dilim, lumitaw si Rigor. Ang kanyang mga matay diretsahang nakatuon kay Tangol. Nang magtagpo ang kanilang mga titig, tila tumigil ang oras. Tumahimik ang putukan. At magkatapat na nakatayo si Tangol at ang kanyang walang hanggang kaaway. Rigor, akala ko tapos ka na. Malamig na wika ni Tangol. Ngumiti si Rigor, isang ngiting nakakakilabot. Mayor Tangol, hindi basta nawawala ang isang tulad ko. Dahan-dahan siyang lumapit. Pinalilibutan ng kanyang mga tauhan. Unti-unting nagsasara ang bitag. Alam mo ba kung bakit hindi pa kita tinatapos? Tanong ni Rigor. Tahimik si Tangol. Dahil gusto kong makita kung paano guguho ang pag-asa ng lungsod sa harap ng kanilang bayani. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Lalong bumigat ang hangin. Alam ni Tangol, ito ang tunay na simula ng digmaan. Hindi lamang sa gupaan ng sandata, kundi ng prinsipyo, ng pananampalataya, ng kinabukasan ng Maynila. Ang apoy mula sa nasusunog na sasakyan ay sumasalamin sa kanilang mga mata. Dalawang lalaki, dalawang paniniwala, isang lungsod, at nakasalalay ang lahat sa kanilang mga kamay. Habang lumalalim ang gabi, isang katotohanan ang naging malinaw, hindi pa tapos ang digmaan. Saka pa lamang ito nagsisimula. Samantala, sa ibang bahagi ng lungsod, nagtatago sa dilim sina Miguelito at Roberto. Hindi pa rin nila matanggap ang pagkatalo.
Ang pagkatalo kay Tangol ay hindi lamang kabiguan, kundi sugat sa kanilang dangal. Bawat sandali, nagngangalit ang kanilang galit. Si Miguelito, puno ng puot, paulit-ulit na inuusal ang pangalan ni Tangol na para bang bawat salita ay nagpapalakas ng kanyang galit. Si Roberto, tahimik ngunit malamig ang mga mata, puno ng kalkulasyon. Sa kanilang dalawa, nabuo ang isang sumpa ng paghihiganti. Hanggat hindi nasisira si Tangol, hindi matatapos ang laban. Ngayon, nakatayo ang Maynila sa gilid ng isang matinding pagsubok. Nagkaisa sina Rigor, ang mga gerero, Miguelito, at Roberto sa iisang layunin, sirain si Tangol. Sugatan man, nananatiling matatag si Tangol, alam niyang ang laban na ito ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa kaluluwa ng buong lungsod. Sa puso ni na Miguelito at Roberto, lalong naglalagablab ang apoy ng paghihiganti. Para sa kanila, ang Maynila ay hindi lamang lungsod, kundi larangan ng digmaan, isang lugar kung saan kailangan nilang patunayan na hawak pa rin nila ang kapangyarihan. Walang takot, walang pag-aalinlangan, nagpasya silang bumalik. Iisa ang kanilang layunin. Burahin ang pangalan ni Tangol at durugin ang kanyang lakas. Nagsimula silang maghanap ng mga kakampi. Alam nilang, hindi sapat ang kanilang puwersa upang harapin si Tangol. Kaya't nagplano silang magtipon ng mga tauhan, palakasin ang kanilang hukbo. At kapag sapat na ang lakas, muling hamunin si Tangol. Mabilis na nabuo ang kanilang plano. Ang dating tahimik na kulungan ng lungsod ay biglang naging sentro ng kaguluhan. Ang mga pader na simbolo ng kaayusan at pagkakakulong ay umalingaw-ngaw sa sigaw, putukan, at kaguluhan. Sa ilalim ng utos ni na Miguelito at Roberto, naglunsad ng marahas na pag-atake ang kanilang mga tauhan. Natalo ang mga guwardiya, nagtakbuhan ang mga preso at inosente, nagtatago sa takot. Sa gitna ng kaguluhan, naroon si Rigor. Matagal na siyang nakakulong, tinanggap na ang kanyang kapalaran, marahil pati ang pagkakataon ng pagbabago. Ngunit dumating sina Miguelito at Roberto. Ang kanilang presensya ay naging tawag sa kalayaan, ngunit babala rin ng mas malaking panganib. Sandaling nag-alinlangan si Rigor. Sa kulungan, natagpuan niya ang kakaibang katiyakan, marahil pagkakataon ng pagtubos. Ngunit winasak ng kanilang pagdating ang lahat. Malinaw ang kanilang layunin. Palayain si Rigor at gamitin siya bilang sandata ng paghihiganti laban kay Tangol. Hindi ito karaniwang pagtakas. Ito ang simula ng mas madugong digmaan. Samantala, dumating ang balita kay Tangol. Ang pag-aalsa sa kulungan, ang mga pangalan ni na Miguelito at Roberto, at ngayon ang paglaya ni Rigor. Nagbago ang kanyang anyo. Alam niyang hindi ito simpleng kaguluhan. Ito ang simula ng mas malaking digmaan. Ang kanyang mga matay nagpakita ng pag-aalala, ngunit higit sa lahat ng paninindigan. Alam ni Tangol na hindi lamang siya ang nasa panganib. Kapag nagtagumpay ang kanilang plano, libu-libong inosente ang magdurusa. Ang komunidad na matagal na niyang pinrotektahan ay maaaring gumuho. Habang iniisip niya kung paano haharapin ang bagong banta, mas madilim na plano na ang binubuo ng kanyang mga kaaway. Naisip ni na Miguelito, Roberto, at Rigor ang pinakamalupit na hakbang. Alam nilang, ang tanging paraan upang pahinain si Tangol ay agawin ang taong pinakamamahal niya. At ang taong iyon ay si Marites, ina ni Tangol. Sa ibang bahagi ng Maynila, tahimik na naglalakad si Marites. Naniniwala siyang muling payapa ang lungsod, na umurong na ang mga kaaway, at si Rigor, na nakakulong, ay wala ng kakayahang manakit. Naglakad siya sa pamilyar na kalsada ng San Dimas, walang kamalay-malay na may mga matang nakasunod sa bawat hakbang niya. Dumating ang sandali. Isang lalaking nakamaskara ang biglang sumunggab sa kanya. Napasinghap si Marites, pilit na lumaban, ngunit hindi makawala sa matibay na pagkakahawak. At nang magsalita ang lalaki, nanlamig ang kanyang dugo. Hindi siya estranghero.
Si Rigor iyon. Bago pa siya makasigaw, lumitaw sina Miguelito at Roberto. Malinaw ang katotohanan. Nahulog na siya sa kamay ng tatlong kaaway na matagal nang naghihintay ng pagkakataon upang durugin si Tangol. Hawak na nila ngayon ang pinakamalakas na sandata, ang ina ni Tangol. Alam nilang kapag nalaman ito ni Tangol, haharapin niya sila ng walang pag-aalinlangan, gaano man kapanganib ang sitwasyon. At ngayon, tila huminto ang paghinga ng buong Maynila. Susugal ba si Tangol ng kanyang buhay upang iligtas ang ina? O haharapin niya ang kanyang mga kaaway sa pinakamapanganib na laban ng kanyang buhay? Isang bagay ang tiyak, ang mga susunod na kaganapan ay magiging mas mabigat, mas emosyonal, at mas matindi. Sapagkat sa digmaang ito, hindi lamang kapangyarihan, kundi pamilya, dangal, at mismong buhay ang nakataya. Ngayon, tila huminto ang paghinga ng buong Maynila. Ang tanong, susugal ba si Tangol ng kanyang buhay upang iligtas ang ina? O haharapin niya ang kanyang mga kaaway sa pinakamapanganib na laban ng kanyang buhay? Isang bagay ang tiyak, ang mga susunod na kaganapan ay magiging mas mabigat, mas emosyonal, at mas matindi. Sapagkat sa digmaang ito, hindi lamang kapangyarihan, kundi pamilya, dangal, at mismong buhay ang nakataya. Sa isang tagong pugad sa dilim ng lungsod, nakaupo si Marites na mahigpit na nakagapos. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi lamang sa takot, kundi sa bigat ng katotohanang unti-unting lumilitaw. Sa paligid niya, nakatayo sina Miguelito, Roberto, at Rigor. Tatlong lalaking nagkaisa sa matinding pagkamuhi kay Tangol. Lumapit si Rigor, malamig at mabigat ang bawat hakbang. Marites, malamig ang kanyang tinig. Ngunit hindi siya natinag, bagkus ay tumingin ng matalim. Kung inaakala mong matatakot ako, nagkakamali ka, matatag niyang sagot. Sandaling natahimik ang silid. Ngumisi si Miguelito, bahagyang tumango si Roberto, ngunit nanatiling walang emosyon si Rigor. Hindi ka namin dinala rito para takutin, wika ni Rigor. Dinala ka namin rito para tawagin ang anak mo. Lalong bumigat ang hangin. Napagtanto ni Marites na hindi lamang siya bilanggo, kundi pain sa isang bitag. Samantala, dumating ang balita kay Tangol. Una, ang pag-aalsa sa kulungan. Sunod, ang mas nakakatakot na ulat, nakaligtas si Rigor kasama sina Miguelito at Roberto. Pumikit si Tangol, ramdam ang bigat ng unos na paparating. Ngunit, ang pinakamasamang balita ay sumunod. Isa sa kanyang mga tauhan, nanginginig ang tinig. Boss, hindi namin mahanap si Marites. Tumigil ang oras. Nanlaki ang mga mata ni Tangol. Anong ibig mong sabihin? Hindi niyo siya mahanap? Mariin niyang tanong. Ang sagot, umalis siya sa San Dimas kanina, ngunit hindi na siya nakabalik. Ngayon, nakabitin ang lahat sa isang marupok na sinulid. Ang susunod na hakbang ni Tangol ang magtatakda ng direksyon ng digmaan, isang digmaan hindi lamang para sa kapangyarihan, kundi para sa pamilya, dangal, at kaluluwa ng Maynila. Dahan-dahang nagbago ang kanyang anyo, mula sa pag-aalala tungo sa naglalagablab na galit. Alam niya kung sino ang nasa likod nito, sina Miguelito, Roberto, at Rigor. Tahimik siyang tumingin sa malayo, ngunit sa loob ng katahimikan ay nagngangalit ang unos. Hanapin niyo siya. Mabigat ang kanyang tinig. Bawat sulok, bawat eskinita, walang palalampasin. Tumango ang kanyang mga tauhan at agad na kumilos. Ngunit bago sila umalis, muling nagsalita si Tangol. Nakasakalang kamao, naglalagablab ang mga mata. Kapag nakita niyo sila, sabihin niyo, parating na ako. Sa tagong pugad, nanatiling makapal ang katahimikan. Biglang tumunog ang telepono. Tiningnan ito ni Roberto. Malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Sa wakas, pulong niya. Gumagalaw na si Tangol. Lumapit si Miguelito, kumikislap ang mga mata sa pananabik. Kailan natin siya haharapin? Tanong niya ng sabik.
Hindi agad sumagot si Rigor. Sa halip, dahan-dahan siyang lumingon kay Marites. Mabigat, ngunit kalmado ang kanyang tinig. Kapag dumating ang anak mo, pumikit si Marites. Alam niyang hindi titigil si Tangol. Pupunta siya, kahit kapalit ang kanyang sariling buhay, at sa sandaling iyon, sa buong lungsod, dalawang puwersa ang sabay na kumikilos. Sa isang panig, si Tangol, handa isakripisyo ang lahat upang iligtas ang ina. Sa kabila, sina Miguelito, Roberto at Rigor, handa siyang durugin. Habang lumalalim ang gabi, lalong tumitindi ang bawat sandali. Ang paparating na sagupaan ay hindi karaniwang laban. Isang digmaan na magbabago sa kapalaran ng lahat. At kapag tuluyang nagtagpo si Tangol at ang tatlong kaaway, ang buong lungsod ay uugong sa iisang tanong. Sino ang babagsak? At sino ang mananatiling nakatayo? Huwag kalimutang mag-subscribe sa Explain PH series para sa susunod na Batang Quiapo video. Salamat sa panunood!